Good evening. So, nandito na ako sa nandito na ako sa Bohol. So, nag-check-in ako sa Solea, Panglao. Dapat sa Mad Monkey ako pupunta, kaso medyo late na yung dating ko. Kasi hindi ko alam na malapit lang din pala yung Mad Monkey dito sa Solea. So, same lang din siya ng Solea, Solea Cebu. So, ito is for 2 beds din kasi yung king bed daw nila is merong connect. So, ito yung itsura ng room. So, pagpasok mo, ayan, so meron lagayan ng luggage, tapos same lang din, may water din sila dito, tapos sa coffee, which is hindi ko naman siya magagamit, and then may safety deposit box, and then they have, refrigerator. Tapos, dito yung sa CR. Okay, so far malaki naman yung CR niya. Okay, buti na lang wala na akong kasama dito kasi yung sa CR niya open dito. So, open siya. May, pwede mo naman siyang i-close pero buti na lang wala na akong kasama. And then, ayan yung sa shower. And then, ito yung kanilang mga, mga freebies nila, tapos ayan, tapos yung sa CR. So same lang din talaga siya sa same lang din talaga siya sa Solea Cebu. Tapos dito is lagayan ng mga bags. Nilagay ko na yung bag ko dyan, tapos yung telephone, tapos yung 2 room, tapos ito yung sa may pagod na ako. Diyos ko po, haggard na yung lola mo. Hindi pa ako kumakain, nagugutom na ako. And then, sa labas, meron yata akong view. Okay, so, ayan. So, ito pala yung itsura ng labas. So, same lang din talaga siya sa Solea, Cebu. Hirap nitang, talaga. Ayan. So, ito yung view niya na. So, meron din akong saksakan dyan. Ay, saksakan. Meron akong hangeran. So, yun naman ang importante. And then na yung view ko tonight. Ayan. So, ayun. Magsisettle lang ako muna. Tapos, akyat ako sa roof bar nila.
Tapos kakain ako kasi nagugutom na ako. Hindi ako nakabili ng pagkain sa labas. Then mamaya paplanuhin ko kung anong gagawin ko bukas. Kasi 3 nights ako magstay dito. So, ayun. Kapagod. Pagod yarn. Sana yung aircon nila malakas. Kasi yung last time yung sa Sulea na hindi malakas yung aircon. So, babaan natin yung gusto ko kasi nangingisay ako sa nginig eh. Char. Tapos ito syempre, baba natin to kasi naiilang naman ako nakikita ko yun sa CR, diba? Baba natin to. Ayan. So, ayun. Settle lang muna ako dito. Hindi na ako mag-freshen na para umakyat. Hindi na ako mag-freshen na para umakyat sa rooftop. Bahala na. Hindi naman nila ako aamuyin doon. Kaya, let's go. Good morning! So, 6 AM na ngayon. Magbe-breakfast ako. Bababa ako for breakfast kasi 6:30 na. So, start ng breakfast sila is 6. Tapos, peak hours is 7 AM. So, check natin kung anong itsura nung labas. Oh, sheesh! Hello, Bohol! Oh my gosh! Ganda pala. Ganda. Nice one. Nagpapagod. Ganda naman ng view. Nakakatuwa naman. So, kagabi, naglaba ako. So, ito yung mga nilabhan ko. So, ayan. Nakalagay sila dyan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change. Let's go. Breakfast na tayo. Maganda mo naman, Sulea. Nakakainis ka naman. Still part of Sulea. No. So, ganyan kakalat yung kwarto ko. Ako lang mag-isa. So, kailangan ko lang i-video yung itsura ng kama ko.
just in case. Good morning. Good morning. So ngayon is pupunta ako ng Alona. So buti na lang may free shuttle going to Alona. Panonood kasi ako ng Bridgerton. So ayun. Mamaya as GC pupunta ako ng Alona kasi may may free shuttle going to Alona. Bibili lang ako ng lunch doon. Tapos balik na ako dito sa hotel kasi kailangan kong mag-work. Dahil for the past few days na nag-stay kami sa Cebu is hindi ako masyadong nakapag-work. Kaya this time is mag-work ako. Siguro bababa ako sa baba, explore ko lang yung Solea. Kasama yung laptop ko. Tapos, ayun. And then, tomorrow, nag-book ako dun sa tricycle na sinakyan ko kahapon. Nag-book ako ng tour sa kanya kasi comparing nung price sa Klook dito sa hotel na ino-offer nila is mas mura yung countryside tour nung tricycle driver na nasakyan ko kagabi. So baka siya na rin yung i-book ko papuntang seaport sa 30. So ayun, punta lang ako ng Alona saglit and then work na ako pagbalik dito. Bibili lang ako ng mga kailangan ko kasi kailangan ko palang mag-withdraw ng cash kasi dito sa hotel is hindi sila masyado nag-a-accept ng card. Kahit yung restaurant nila is hindi nag-a-accept ng card. So mostly room charge siya. Tapos, and then yung ibang mga restaurants din dito is hindi nagtatanggap ng card. So, kailangan talaga is meron kang cash on hand. Yung cash ko dito is limited na lang. Parang 1,000 na lang yata yung cash ko dito sa wallet ko. So, meron pa pala akong 1,900. Actually, 900 pesos na lang pala. So, kailangan ko nang mag-withdraw ng cash. Ayun. So, balikan ko kayo ulit mamaya. Bye-bye. Ito na yung Alona Beach. Layo nang nilakad ko. Mainit. Meron din sila dito Bohol Bee Farm. Na Alona Beach. Check natin what's the difference ng beach dito dun sa front beach ng Solea. So, kung wala naman masyado, hindi na tayo mag-pilipot. Maraming kainan dito. Kasi ito na. Kasi lang din. Ayan. Station 2 ng Boracay. Ayan siya. So, ito yung lunch ko ngayon. Ito. So, ayan. Yan muna yung lunch ko today kasi sobrang mahal ng mga pagkain dito. Kaya makdo-makdo na lang muna tayo while watching Bridgerton. Tapos sobrang init sa labas kaya hindi na ako tumagal. Kaya balik ako dito sa room. Ayun. So ito lang ako. So, ito lang, ginawa ko ngayon maghapon. Lumabas ako kanina kasi sobrang init. Kaya, nagstay na lang ako dito sa room. Tapos, nanood ng Netflix. Ayan. A typical family.
Tapos ngayon, dapat lalabas ako kasi parang maganda yung ano ng sunset dito. So, antayin ko na lang muna. Antayin ko yung sunset. Tapos, labas ako, ganun. O kaya, dito na lang ako. Ganda naman yung view ko eh. So, po tayo sa balcony. Hintay tayo ng sunset. Yan. Ito na yung pahinga. Ito yung magandang pahinga. Grabe, napakaganda ng view ng kwarto ko. Grabe, ang amazing. Nakakaya. Hindi siya mabigyan ng justice ng camera ko, pero maganda siya, for promise. Punta tayong chocolate hill. Ba't ngayon wala na ako? Tuyo na. Binibenta na pala yan, kuya eh. Nandito na kami sa may Chocolate Hills. Bayad lang kami ng ano. Chocolate Hills sa paa. Tayong biyahe. Init.
So kahit pala hindi ka na umakyat, makikita mo naman na yung chocolate hills dito sa side. Wait, ito. Okay, let's go. This is it. Ito na po yun. Man sa edad, utang man dito. 300 mo siguro ito niya. So, ayo. Ay, okay na po. Okay na po. Hey? Slippery. Observe silence. This Darshir is very... Ito na tayo sa may Darshir. Kita tayo ng Darshir. Sabi, observe silence daw. Kasi they're very sensitive sa noise.
third year. Ay kuya, andito na po pala. Bilis lang tayo sa mga bagay-bagay, kaya hindi natin kailangan magtagal. Ito po, itong simbahan po na yan. Itong mga itong nasira to lahat. Dito po sila nag-start. Kaya wait lang, pipicture ko lang. Sorry. Kuya, let's go. Thank you po. Hello. So, ayun. Nakauwi na ako galing ng tour. So, hindi ko kinumplete yung countryside tour namin ni Kuya Mar kasi masyado matagal yung aantayin. And alam niyo naman ako, wala kasi akong tiyaga sa pag-aantay talaga. So, ayun. So, ang ginawa ko lang is tatlo lang yung place na pinuntahan ko. Actually yung isa pa nga tinaanan lang namin. So ang pinuntahan ko lang is yung Chocolate Hills, yung sa Tarsier. Tapos ayun, dinaanan namin yung man-made. Hindi na ako bumaba doon kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-picture. So vinidyohan ko lang and then pinicturean ko lang yung yung itsura ng man-made na forest. Tapos nadaanan din namin yung Lobok na river cruise. So, pinicturean ko lang din siya. So, dinaanan lang din namin yun. And then, yung last stop namin is yung sa Bohol Bee Farm. Hindi na siya actually pala Bohol Bee Farm ngayon. So, Bohol Farm na lang siya. Bumili lang ako ng food doon. Nag-takeout lang ako kasi ayaw akong samahan ni Kuya kumain. Kahit na ililibre ko naman. So, nag-takeout lang ako ng food. So, ito yung food ko ngayon. So, ayan. Bumili ako ng seafood na pizza.
and then yung pasta, and then yung favorite ko na lumpia. Nagustuhan ko kasi yung fresh lumpia nila doon, kaya nag-take out din ako ng fresh lumpia. So hanggang dinner ko na tong pagkain ko na to, para hindi na ako bababa ulit, hindi na ako kakain doon sa restaurant nila sa baba kasi medyo expensive, though expensive din naman itong binili kong pagkain. Kasi yun, bumili ako ng coffee sa 7-Eleven para pampababa ng kinain. And then after nito, mag-work lang ako kasi currently ang oras pa lang ngayon ay masyado pang maaga, like patanghali na pala. Yan, 1:00 na, 1:16. Tapos maya-maya, pag after ko magtrabaho, freshen up lang ako, tapos mag-iimpake na ako kasi bukas is flight ko na papuntang Manila. So 4 pa naman yung flight ko. So aga lang akong aalis dito. Kasi almost 3 hours yung biyahe from seaport dito sa Bohol papuntang Cebu City. So babalik pa kasi ako ng Cebu dahil yung flight ko is hindi siya pwedeng palitan ng Tagbiliran, Bohol. So change date lang yung nangyari. Kaya ayun, kakain lang muna ako ng lunch, and then mamaya is magtatrabaho, tapos freshen up, impake, and then yun lang yung magiging araw ko today. So update ko na lang kayo ulit. Thank you. So nga pala, nag-rent lang ako ng tour. I mean, si Kuya Limar, siya yung naghatid, siya din yung nakuha kong tricycle from seaport papunta dito sa Solea, and then siya na rin yung nerentahan ko na tour para sa countryside tour. Marami pa siyang mga ino-offer na tour. So ilalagay ko na lang lahat ng details niya sa baba. Sa description box sa baba. And then meron pa akong isang nakilalang taxi driver, si Kuya Buboy. Siya naman yung maghahatid sa akin from dito papuntang seaport bukas ng umaga. Kaya ayun, ilalagay ko lahat ng contact details sila just in case na pupunta kayo dito sa Bohol, and then at least meron na kayong contact ng mga drivers. Hindi naman mahal yung singil nila. Like, sumusunod lang din sila kung magkano talaga yung base fare ng seaport papunta sa hotel ninyo. So, meron silang parang list na ganun, tapos sakalagay yung prices. So, yun. Lagay ko na lang yung contact details sila sa baba. Tsaka lahat ng mga links na ginamit ko dito sa Bohol trip ko, isilalagay ko rin siya sa description box sa baba. Good morning. So, ito last day ko na magche-check out na ako mamaya. Maaga ako magche-check out ngayon, mga 8 kasi pabalik pa ako ng Cebu. So, magbe-breakfast muna ako para hindi naman nasayang yung para masulit natin yung stay natin dito sa Solea. So, free naman yung breakfast, kaya magbe-breakfast muna ako after kong mag-impake. So, maaga ako nagising. Ang oras pa lang ngayon is 5:32. So, mag-impake na ako. Ayusin ko na lahat ng gamit ko para pag akyat ko mamaya is gogora na ako. So, sa ngayon, ito yung situation ng gamit ko. So, ayan, may mga impake pa ako dyan. Tapos, ayan pa yung mga gamit ko. So, ayan, mag-impake lang ako. Tapos, mamaya, mga 8:00 is aalis na ako. So, ito pala itsura ng ko ngayong umaga. Goodbye sa ganitong view. Grabe. Pero, ganun talaga. Sa bawat bakasyon, laging natatapos naman ang bawat bakasyon. Pero, malay ninyo, sa susunod is, sa iba namang lugar tayo magbabakasyon ulit. So, sa ngayon, mag-iimpake muna ako, tapos
para ready na ako mamaya kasi alas 6 bababa na ako para mag-breakfast.